kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y Good morning po, Ma'am Ronaline Pascua Gadingan. Salamat po, peace be with you. Kay Meredith Maningas, of course, sa ating pong kapatid na si Manang Merly sa Pasig City. Good morning. Kumusta po kayo dyan? Kumusta ang ating sitwasyon dyan sa Pasig City? nabuhay ang pag-asa. Di ko maihalang nais pusong pasalamat. Good morning, Ma'am Bell. Ma'am Bell Guillermo, dyan po sa Spain. Magandang gabi po. David Asuncion Maningas Jr. David, maraming salamat. Good morning. God bless you and peace be with you. Ma'am Marilyn Anchieta Seredon, good morning po. Ma'am Telma Harapan ko Dilaw dyan sa Pinili. Magandang umaga. Good morning, Brother Rafi, and to all kakape. Keep safe, oh Lord. Thank you very much sa Auntie Marilyn Raka Alonso. Pasensya na po kahapon, Auntie Marilyn Raka Alonso, dahil na-out ko po ang ating pong live sa greetings. Anyway, meron pong continuation yon. And thank you din at nabanggit niyo ang pangalan ni Michael. Lagi ko sinasabi Michael Alonso, yung pala iba yung kanyang pong pangalan sa Facebook. Anyway, happy birthday ka Michael, the first child of Auntie Marilyn Raka Alonso dyan po sa Hawaii. Uncle Arnel Valeriano, good morning po, and of course kay Auntie Elena. Elsie Liberato Kitoriano, magandang umaga po. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na tayo'y magkakasama muli para po sa Kanya, para ating pong pag-aralan ng Kanyang salita, and of course para ipanalangin na rin natin ang bawat isa sa atin, because it is very good and it's the best na ang isang anak ng Diyos simula pa lang ng umaga atin na po siyang pinupuri. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Sa lahat ng mga online dyan na hindi po napapakita yung kanilang mga pangalan dito sa ating wall, magandang umaga po sa inyo. Sir Rajesh Anwani, yes. Good morning, Sir Rajesh Anwani, Sir Issue. And of course, kay Brother Junver Yasanya. Ayan, maraming salamat, Brother Junver. God bless you. And habang tayo po ay nagkakape, mga kapatid, gusto ko lang muna kayong batiin ng magandang umaga sa ating lahat. Good morning to all of you here in Lawag City, dito sa Pilipinas, sa Asia. Magandang tanghali po dyan po sa Hawaii. Magandang hapon dyan po sa Canada. Magandang gabi dyan po sa England. Dyan po sa Kent, Sunderland, dyan po sa London. Magandang madaling araw din dyan po sa KSA, dyan po sa Taif, Saudi Arabia, sa UAE, dyan po sa Switzerland, sa Spain, dyan po sa Norway. Magandang oras po sa inyo, at ganoon din po dyan sa San Francisco, California, dyan po sa Texas, at sa lahat po ng dako ng mundo na kung saan inaabot po ng ating pong programa dahil po sa inyong pag-share. Maraming salamat.
magandang oras po sa ating lahat. Nawa ang kapayapaan ng Diyos ay mapapasa atin. Maraming salamat po. Ayan po. Good morning, Manong Willie, Raynon, Manang Madeline, Auntie Lagring. Ayan. Manang Las Vimintas, Ascension Gonzales. Good morning. And yes, maraming salamat. Gusto ko lang pong i-update kayo mga kakape patungkol po dito sa ating pong probinsya. Yes, good morning, Krame, Sister Marjorie. Magandang umaga. Here in Ilocos Norte, sa ating pong page, dito po sa ating pong probinsya, Ilocos Norte. Of course, we have 299 active cases. Yan po yun we have 299 active cases dito sa Ilocos Norte. At kagabi, meron po nadagdag na 36. Opo. Bale, yung sinabi ko kanina na 299, kabilang na po doon yung 36. Ano po? Para malinaw po ang ating pong usapan. Baka i-add natin yung 36. 299, kabilang na dito yung 36 na bago. That was updated last night. 7 hours ago. 36 po. Kaya ingat-ingat po tayo mga kape. At ang mga biktima po ng COVID-19 ay dyan po sa Barangay 21, San Agustin, San Nicolas. 2, San Lorenzo, San Nicolas. Barangay 24, Sumader, Batak City. Barangay 3, Kangrunaan, Batak City. Ingat po tayo mga kakape. Barangay Kangrunaan, Batak City. Barangay Kamandingan, Batak City. San Mateo, San Mateo, Batak City. Ayan, isa pong businesswoman. Barangay Banban, Bangi. Ingat po kayo dyan, Bangi. Barangay San Lorenzo, Bangi. Barangay 16B, Kamanga, Badok. 2 po, taga dun sa Badok. Pangatlo. Okay, 3 po. At Barangay Lydia Marcos. Ayan po, Marcos. Barangay 30B, Lawag City. Isa pang farmer. Barangay 30B, Lawag City. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na taga doon sa Barangay 30B, Lawag City. Opo, dito po sa Lawag. Barangay Nalbo, Lawag City. Isa po. Barangay Malasin, Bangi. Barangay 10, Sarat. Pabalik-balik po doon sa Sarat. Barangay 3, Kangrunaan, Batak City. Barangay 2, Lawag City. 2, 3 taga Barangay 2, Lawag City. Taga Barangay 20, Lawag City. Taga Barangay 14, Lawag City. Barangay 48A, Lawag City. Dyan po sa Kabungaan A. Ingat po kayo dyan na Kapitana Marilyn Rescue. Okay, Barangay 1, Lawag City. Barangay 33, Batak City. Barangay 54A, sa Lagi Sahel siguro ito, Lawag City. Barangay 22, San Nicolas. San Agustin, San Nicolas. Yan po. Yan yung mga bago nating 36 na mga biktima ng COVID. Okay po. So, tayo po ay manalangin. Brother Marcelino Gutierrez, magandang oras po sa inyo. Yes, maraming salamat. And of course, dyan po sa Hawaii, mga listeners dyan sa Hawaii, Brother Marcelino Pablo Gutierrez, maraming salamat. Ang host po ng Crisis the Answer, dyan po sa Waipahu, sa radio station KKNE 940 kHz. 940 kHz AM station dyan po sa Waipahu, Hawaii.
Magandang tanghali po dyan. Bangal daw yun dita. Bangal daw. Manong Marcelino, Pablo Gutierrez. And of course, greeting also to Ma'am Amy Ortega Anderson, the owner of KKNE 940 km radio station dyan po sa Hawaii. And of course, taga dyan po sa Samangato. Ayan. Sa mga kamag-anak na din sa Samangato, ingat po kayo. I see you this afternoon, brother. Thank you very much, Sir Marcelino. Our time here will be 10 o'clock today. Okay. So Arnold Wayne Andres, magandang umaga po sa inyo, Sir Arnold. And of course kay Ma'am Joanne Reynon. Tayo po ay manalangin, mga kakape. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. We thank you very much, Lord, for all the blessings. Sa good health. We thank you, Lord, even for giving us this day. Maraming salamat po, Panginoon, for the strength. And of course, sa kalusugan. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay magkakasamang muli para po pag-aralan ang iyong salita. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Kami po ay lumalapit sa inyo na meron pong kababaang loob. And we admit na meron po kaming mga nagawang pagkakamali, pagkakasala, laban po sa inyo. Sa lahat po, Panginoon, ng aming po mga naisip na hindi po tama, sa mga nabigkas po naming salita na masama, sa aming po mga kinikilos, sa aming po mga gawain na hindi po kaaya-aya sa inyong harapan, please forgive us, Lord. We thank you very much, Lord, dahil kayo po ay mapagpatawad na Diyos. And please, Lord, every time that we pray, please help us to believe. And of course, to follow and to obey your word, so that there will be no hindrances that will block our prayers to reach your throne. Kaya ngayon, Panginoon, please, Lord, remind us about the things that we need to get clear, to get it clear. Katulad po, Panginoon, if there are people who offended us, please, Lord, help us. Give us that heart to forgive them. Because you told us, if we forgive men their trespasses, you will forgive us. But if we will not forgive them, you will not forgive us. And that sin will stay or remain in our hearts. And you told us that if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. In Psalms. Kaya sa oras na ito, Panginoon, help us, Lord, to forgive sincerely from our hearts. And we will never remember or remind them again about the things that they have done. We thank you very much, Lord. Again, Lord, please forgive us and give us your grace today as you allowed us to study, learn from your word. Holy Spirit, please, Lord, teach us. Thank you very much, Lord. And now, inilalapit po namin sa inyong bawat isa na nakikinig ngayon, mga nanunood, that you may please bless them. I don't know exactly what are their experiences or what they are feeling right now, but I do believe that you know everything.
And Lord, whatever they need, what they are asking from you, according to your will, please, Lord, answer their prayers. Grant us good health, peace, protection, comfort, encouragement, and healing. Kaya ngayon, nilapit po namin sa inyo, Panginoon, ang aming pong mga kaibigan, mga mahal sa buhay, na mayroon pong mga karamdaman sa oras na to, that you may please heal them, touch their bodies, Lord. And of course, kahit sa mga nag-recover, that you may please help them to recover faster and completely. We thank you very much, Lord. Please continue to work in the life of Sir Nemesio Alipio Jr. Opo. Give us also patience and that faith that you will do and perform, that you can still perform miracles. Please, Lord, heal them. Kay Ma'am Trinidad Cabigon, even kay Ma'am Geraldine Manuel, kay Natalie Cheng. Of course, Lord, please heal and help Janelle Sharp and please provide their needs. Maraming salamat po. Ganoon din po, Panginoon, kay Sir Alcaraz, kay Manong Ilyong Asuncion, Edna Tomas, Ma'am Telma Harap ako na Dilaw, Grabe, complete recovery. And of course, Lord, kay Sir Benz Alpapara Carla, even the brother of Sir Rajesh Sanwani, please continue to heal him. At ganoon din po, Panginoon, kay Jong Delberto Cañete Jr. At ganoon din po, Panginoon, kay Manang Irene Laborte. Complete healing po sa kanila. And of course, Lord, kay Auntie Marilyn Raca Alonso. Maraming salamat po. At nilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang mga kapatiran and even sa mga friends like Manong Rafael Ragasa sa kanilang pong complete recovery, and of course sa aming pang minamahal sa buhay na kailangan po ng kalakasan at yung strengthen them. Sa mga nandun po sa mga quarantine places, mga naka-lockdown, naka-isolate, that you will please encourage them. Give them more patience, Lord. And all these things will come to pass. We are begging you, Lord, to please, Lord, as you will, na tanggalin nyo na po, paalisin nyo na po, at alisin na ang virus na to na lumalaganap sa mundong ibabaw, that your children may be free. And of course, Lord, today, as we are facing this pandemic, we are praying for the APOs, the frontliners, the PNPs, AFPs, and of course, Lord, sa mga doctors, nurses, medical staff, please protect them. At ganoon din po, Panginoon, sa mga travelers, businessmen, mga nagtatrabaho, every one of them, all of them, please, Lord, protect them also. Sa mga naghahanap ng trabaho, please, Lord, provide for them, and please provide the needs of our families. Maraming salamat po. Patuloy po ay magtrabaho sa buhay po ng anak ni Cas Flordelis Asuncion, that you may please strengthen him, help him to move on, and whatever the problem of his family ay maayos din po, Panginoon, sa madaling panahon. And of course, Lord, strength and good health kay Christine Enilao sa kanyang pong training. And of course, please provide also the needs of her family. At ngayon po, nilapit po namin sa inyo ang mga kaibigan namin that needs encouragement and strength, blessings. Katulad po, Panginoon, ni Sir
Bernard Abad, and his sisters and his mother. Pero din po, Panginoon, I do pray for all the punong barangays that you may please strengthen them. Kung ano po nangyari sa kanilang pong mga barangay, though some are infected, I do pray that you will encourage them and help them, Lord, to continue on. And even those who will celebrate their birthdays today, grant them good health, and of course, Lord, more blessings and more birthdays to come. And of course, those who will celebrate anniversaries. Maraming salamat po, Panginoon. We thank you very much, Lord. Please continue to work in the lives of the teachers. Give them more patience, good health, and of course, Lord, wisdom. And even, Lord, sa aming pong gobyerno, that you may please strengthen the Republic at ilayo mo po ang mga makakaliwa na sila po ay magbabalik loob na sa inyo at sa gobyerno. Maraming salamat po. Now, Lord, nilapit po namin sa inyo ang aming pong morning coffee devotion, that you may please help your servant. Use your servant, Lord. Again, Lord, we cannot do anything apart from you. So help us to have that mind to depend on you all the time. Bless also KKNE radio station in Hawaii that preach the gospel, the pure gospel. And of course, Lord, kay Brother Marcelo Pablo Gutierrez, as the host of Christ is the answer, that you may please grant him wisdom that he needs, and all of us, as to teach and preach your word, and that your word will penetrate the hearts of all the listeners. Maraming salamat po, Panginoon. Bless also, Lord, the owner of the radio station, Ma'am Amy, and of course, Lord, sa aming lahat na nandito ito ngayon, nagkakaisa. Please, Lord, bless us, bless our families, protect the OFWs, mga domestic helpers, nandyan po sa abroad, nandito sa Pilipinas, that you may please provide our needs, our daily needs. Especially, Lord, the strength of our spiritual lives. Maraming salamat po. We ask all these things, and we thank you, Lord, for what you will do to us, and for the blessing from your word that we're going to have this morning. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you very much, mga kape. And our time now is 5:52. At habang tayo po ay nagpapatuloy, hayaan muna natin na tayo po makapakinig ng isang awitin ng pasasalamat sa Panginoon. And of course, para po tayo po ay mabigyan ng pagkakataon para isipin yung mga dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Okay, so ito pong awiting salamat sa iyo. To God be the glory. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay. Yes, you're welcome po, Sir Marcelino Gutierrez. Good morning, Ma'am Rochelle Abungan Alonso. Cousin Lynn Dagawa, maraming salamat. May the goodness and blessings of our Lord be with us always. Good morning, everyone. Thank you very much, Ma'am Rochelle Abungan Alonso. And of course, sa ating pong padre, Robert Alonso, dyan po sa Hong Kong. Good morning, Ma'am Imnas Basingan, First Lady of our Fiscal here in Cavite, Attorney William Reyno Jr. Maraming salamat po, Ma'am Imnas Basingan.
Sir Mina Pascual, and of course, yes, maraming salamat sa inyong lahat. Auntie Irene Alonso, good morning. And of course, kay Uncle Flor Alonso, happy birthday po sa ating punong barangay. Kapitan Jerry Corpus Alonso, happy birthday. And hello and good morning to Susan Pascual ng Pusa sa Luzona. Pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa'yo ay hindi magbibitaw. Ibagal daw yun dito Hawaii, Manang Colya Reyes. Ikaw ang siyang dahilan. Please listen to KKNE 940 km radio station mamaya. Yan po sa Hawaii. At 4 to 6 p.m. Lunes. Yan po sa Hawaii mamaya. Ayan, salamat sa iyo, Panginoon. Okay. So, yes, nabanggit ko kanina, Manang Colya Reyes dyan sa Hawaii. Lunes pa rin dyan sa inyo. At mamaya, alas 4 hanggang alas 6 dyan po sa inyong lugar. Makinig po kayo sa KKNE 940 km dyan po sa Waipaho radio station. At makinig sa programang Crisis and Answer hosted by Brother Marcelino Pablo Gutierrez. Ayan po. At ang inyong lingkod, nandun din po para magsalita. Kaya panalangin po ng mga kape, ang inyong lingkod para sa mga sa wisdom na ibibigay sa atin ng Panginoon para makapagturo po doon sa Hawaii. Kung pwede lang po, hindi lipad tayo doon. Pero hindi po pwede. Dahil nga po, mahirap ang pagbiyahe ngayon. And one thing more, malayo pang mangyari yun. Anyway, it's a privilege. It's a privilege to be a part of that program, Brother Marcelino Gutierrez, dyan po sa Hawaii. Maraming salamat. Okay, good morning po. Manang Mercy Ragasan, of course, kay Manong Johnson, Neil, kay Naslim. Okay, ating po pag-usapan ngayon, mga kakape. This is in connection with the message or the topic yesterday about how do we love the Lord. Gaano natin kamahal ang Diyos? Ayan po yun. Napakagandang katanungan. And I am encouraging every one of you that if you have questions, pwede po nyo akong i-PM o pwede nyo rin pong i-comment dito sa ating pong wall. Kung meron po kayong mga gustong itanong patungkol po sa Biblia, at ating pong sagutin yan. Kung meron pong time, at saka kung handa na po yung ating pong isasagot. Yun po yun. Kaya please feel free to ask questions. Yung question po na hindi po yung nag-measure po ng kaalaman, pero yung nag-question kayo na gusto nyong matutunan kung ano nga ba talaga ang totoo ayon sa Biblia. Ayun po isa pong paanyaya sa lahat. If you have questions, please magtanong po kayo at pasalamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na laging handa na ibigay sa atin ang kasagutan. Okay? So ayan po. So yung katanungan kahapon na ating pong pinag-aralan o sinagot at masasagot po ng bawat isa sa atin kung gaano natin kamahal ang Diyos. When it comes to the love of God, there is no question, there's no doubt about that. Because God so loved the world. For God so loved you and me that He sent. Yes, He gave His only begotten Son, Jesus Christ, to die for us. As the Lamb of God who taketh away the sins of the world. Kordero ng Diyos na mag-aalis at maghuhugas sa ating pong mga kasalanan. And there's no doubt about that. Katatapos lang po
hindi ko alam po sa inyo kung fresh pa rin sa ating diwa yung diwa ng Semana Santa, na kung saan doon natin inalala ulit o muli ang ginawa ng Panginoong Kristong sakripisyo para sa ating lahat dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin. And if you will going to analyze, bakit ganun na lang? Bakit ganun na lang ang pagmamahal niya sa atin? Na ibinigay niya ang kanyang sarili. Dumanak ang kanyang dugo para sa iyo at para sa akin. Yung hirap na kanyang pong dinanas ay hindi po madali. And we understand and we believe na yung ginawa ng Panginoong Kristo ay para sa ating lahat. And sa ating pong isipan, minsan parang ito isang pag-alala na lamang o paggunita na pagkatapos nun ay lilipas na at balik na naman tayo sa normal na ating pong ginagawa, in which yung pasasalamat dapat natin sa Panginoon sa kanyang ginawa ay dapat nating inaalala at ginagawa every day in order for us to have that closer fellowship with our God. When I say fellowship, yun po yung ma-enjoy po natin yung ating pong pagpe-pray sa Kanya, pagtawag sa Kanya every day. Dahil po sa panalangin, dito po natin ipinapakita that we depend upon God sa darating mga circumstances, situations of life. We know na siya lang po ang pwede nating lapitan na laging handang makinig sa atin na kanyang mga anak. At salamat sa Panginoon. So there's no question about the love of God. Ang question po rito ngayon, bawat individual bilang tayo, paano yung pagmamahal natin sa Kanya? Gaano ang pagmamahal natin sa Kanya? As we start a new day, paano natin pinapatunayan o napapatunayan yung ating pagmamahal sa Kanya? Sa ating pagkain, sa ating pong pagtatrabaho, sa ating pong pagtatravel. How can we prove or show our love to Him? Diba? Kung mapapansin niyo po, ang patutunguhan ng aking pong mga katanungan ay makukuha po natin yung idea nito doon sa naisulat sa Biblia, doon sa Matthew chapter 6 verse 33, na ang sinasabi doon sa Matthew chapter 6 verse 33 na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Because people, ang mga tao, mga kakape, ay siyempre tayong lahat, ang ating po kaisipan, hindi po matanggal yung isiping ano kaya yung ating kakainin bukas, ano kaya ang susuot ko. Salamat sa Diyos dahil meron tayong tirahan, okay? Pero karamihan sa ating pong buhay, ang tinitingnan po natin ay kung paano tayo magkaroon ng kita, kumita, ng pera para may pamtustos sa ating pamilya, may kainin araw-araw. Pero sinabi ng Diyos, unahin natin siya. Pag inuuna natin ang Panginoon, ang sabi niya, lahat ng bagay, lahat ng inyong kailangan ay kanyang ibibigay. And somewhat that verse is a challenging verse, na parang meron ding question doon na totoo kaya na pag unahin ko siya, ibibigay niya lahat ng aking kailangan.
Napakalaking question po nun. So, ibig mong sabihin, Brother Rafi, lagi na lang siya aking isipin at okay na lahat? Hindi po. My point is this. Sa lahat po ng ating ginagawa, lagi natin siyang dapat ina-acknowledge as being the preeminent ng ating pong buhay. Na siya po dapat ang the first and foremost. That when we wake up, we talk to Him. Kwentuhan natin ang Panginoon. Do alam niya yung lahat na nangyari. That if God will remind us about the things na ginawa natin na mali, then we should admit that with humility and ask Him to forgive us. O, diba? And by that, araw-araw, malinis po ang ating pong buhay. Dahil nga ang Diyos ay mapagpatawad. Every time that we ask for forgiveness, He will forgive us. Then our life will be brand new every day. Na wala pong kasalanan dahil nga po pinapatawad na ng Panginoon yung ating mga kasalanan. So, in doing that, we are also aware na sa ating pong mga ginagawa, kailangan natin maging cautious, maging careful. O, di ba? O, ito na naman tayo. Nasa trabaho. Meron na namang temptation dyan. Nagdadrive ako. Nandiyan na naman yung mga temptation. Alam niyo, yung isang driver, hindi po madali maging driver. Do magaling kayo magpatakbo, pero hindi po ganun kadali ang pagiging driver. Dahil meron din pong testings, pagsubok bilang isang driver. Opo. Dahil masusukat din doon yung ating pasensya at yung ating unawa at yung pagbibigayan, nagdoon yun, di ba? Meron din tayong matutunan doon pagdadrive, o kaya hindi po madali. Dahil po araw-araw sa lahat ng lugar tayo pupunta, kahit saan man tayo pupunta, merong mga testings dyan, may mga pagsubok. Kaya, kailangan nating unahin ng Diyos. When we drive our car or a vehicle, kailangan natin manalangin, Lord, magdadrive ulit ako. Please, Lord, make me a blessing as I go. And the way na pupuntahan ko, na walang masasaktan, na wala akong mababanggang tao o whatever. Yun po yun. And by that, mas malapit po tayo sa Kanya, mas enjoy po natin ating buhay, mas makaiwas pa tayo sa mga temptations. I mean, sa paggawa po ng mga pagsunod sa mga temptations na dumarating. Because temptations, we cannot stop them. Nandyan po palagi yan, nakapila yan sa atin. Pero as we are acknowledging God first in our lives, mas malakas po tayong humarap sa kanila at sabing no to temptations, and yes to the Word of God, and yes to the will of God. O, diba? So ngayon po, ano yung mga ways, yung mga paraan na may pakita natin yung ating pong, o mapatunayan natin ang ating pagmamahal sa Kanya. Okay? Katulad nga po ng binasa natin kahapon doon sa John chapter 2 verse 23 to 25. Ang sabi, Now when He was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believe in His name. Bakit? Dahil sa Kanyang mga ginawang mga milagro. Ganon kasi ang tao minsan. They need to experience first miracle from God before they will believe. Where are the los buenos? Pero minsan, people are looking for miracles. At kung may mangyaring milagro, nako, yung kanyang pananampalatay, nandun ka agad. Kahit magic lang yan, magic sweetik, dahil na-trick tayo, naniwala naman tayo kaagad. At binibigyan na natin lahat ng ating tiwala doon o pananampalataya sa isang bagay o sa isang tao. But, in here, as Jesus Christ performed miracles, many believe in Him. Why? Because of the miracles that He did. Pero, Jesus did not commit Himself unto them. Hindi niya ibinigay yung tiwala, yung kumpletong tiwala sa kanila. Dahil alam niya ang utak ng tao. Especially when they were fed by Jesus Christ with the pack lunch of a lad or a teenager.
yung 5 tinapay at saka 2 isda. And some part of the Bible, merong mga ganong mga situations na nangyari. So 5 tinapay at 2 isda. When God blessed this lunch or this baon ng binatilyong ito, dumami. And they were about 5,000 plus who were filled. I mean, nabusog. Yes, because of the blessing or the miracle that God can do. So, sabi nila, aba, hindi natin kailangan magtrabaho. Hindi natin kailangan bumalik pa sa bahay natin. Sumunod na lang tayo sa Kanya at mabubuhay tayo. At ipos natin na gawin natin siyang hari. Kasi siya yung maging hari natin, napapakainin tayo habang buhay. O di ba? Ganon yung utang ng tao, because he knew all men. They are following him because meron silang makukuha sa kanya. That's what was in their mentality that time. Pero alam ng Diyos ang ating mga kaisipan, and needed not that any should testify of men, for he knew what is in men. Alam niya, kilala ka ng Diyos. Alam niya kung totoo ka o hindi. Alam niya kung tunay din ang aking ginagawa para sa Kanya o hindi. So God searched the hearts. Opo. Siya po, binabantayan niya, binabasa niya, nakikita niya ang ating pong kokote, ang nilalaman ng ating kaisipan at ng ating puso, kung ano po ang ating mga motibo. That's why maraming mga tao ay nagsasabi na naniniwala sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, pero pagdating ng kahirapan, pagdating ng pagsubok sa buhay, see that? Pagsubok, pagdating ng mga bagay-bagay na hindi po natin inasahan, na hindi po magandang pangyayari, at doon po tayo nagkakaroon ng tinatawag na discouragement, we will get disappointed. And what happened? Tayo po ay lumilihis at pumupunta sa ating pong sariling landas. At sabihin natin, I can do it by myself. All by myself. My way. O di ba? Galon yung ating kaisipan, pero dos penos, na dahil sa panahon na ako ay binibless ng Panginoon, then I feel okay, then it's okay, mamaya na lang kita ulit tatawagin Panginoon pag kailangan ulit kita, na napakalungkot na pangyayari at katotohanan sa buhay ng tao, na kung darating lang yung mga pagsubok, sasabihin, I will try my way, at kung hindi mag-work yung kanyang ginawa, at wala na silang mapatutunguhan pa, and they will go back to God, Lord, please help me. Lord, please help me. O, di ba? Yun nakakalungkot na situation o katotohanan na nagiging kasanayan ng tao, na hindi dapat ganun, na hindi lang dapat sa panahong may pangangailangan tayo o nangangailangan tayo kaya lumalapit tayo sa Diyos. So, how can we prove our love to Him? Since He knows our hearts, then we need to commit our hearts to Him. Sabihin natin sa Kanya, Lord, search my heart. Search me, O God. Okay? I will read that for you, mga kakape. Search me, O God. Okay? Para mabilis. Tingnan natin kung nasaan siya. Dito po sa Psalms 139 verse 23. Ito pong sinasabi sa Psalms 139 verse 23. Ang sabi, search me, O God, and know my heart. Okay? Try me and know my thoughts. O di ba? Ang ganda-gandang panalangin ito, araw-araw. O di ba? Search me. Suriin mo ako, Panginoon, at alamin mo ang aking puso.
Subukin mo ito at alamin mo ang aking pag-iisip, ang aking isip. Di ba? Dahil tayo minsan, tayo mga tao, we don't know. We don't know even ourselves minsan. That's why sinasabi natin, I got to know, I got to find myself. Kailangan ko mag-unwind. Di ba? Ganon minsan yung ating ginagawa. But napakaganda po every morning, every time that we are doing something or we're going somewhere. Sabihin natin sa Kanya, Lord, please search my heart. Search me. Suriin mo ako, Panginoon. At alamin mo ang aking puso. Subukin mo ito. At alamin mo ang aking isip. And see if there be any wicked way in me. Tingnan mo, Panginoon, baka meron akong pagpapaimbabaw. Tingnan mo, Panginoon, baka meron po akong kalikuan dito. And lead me in the way everlasting. At turuan mo ako na ang magagawa ko ay may mga katuturan. At meron akong mapapala na pang walang hanggang reward. Di ba? So, dahil po sa ating pong puso na hindi po tama at kaisipang malikot, na may kalikutan, dahil dyan, ang sabi rito, di ba? And see if there be any wicked way in me. Tingnan mo, Panginoon, baka yung aking mga kinikilos ay para sa aking sarili lamang. And please, Lord, lead me in the way of everlasting. Na sinabi ng Panginoon na everlasting dito, yung ating pong mga ginagawa ay dapat may katuturan. At meron itong tinatawag na tunay na reward. Meron po tayong makukuha na kayamanan doon sa langit. Kaya ang sabi ng Diyos doon sa Matthew, lay not up treasures for you in earth. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa na kung saan may mga anay, may kalawang na sumisira. Bagkus, ang sabi ng Diyos, mag-ipon kayo ng kayamanan doon sa langit na kung saan walang anay, walang bukbok, walang kalawang, nasisira ito. Dahil ang sabi ng Diyos, where your treasure is, there will be your heart also. There will your heart be also. I mean, kung nasaan yung ating kayamanan, nandun din yung ating pong puso. Nandun din yung ating emosyon. Nandun din ating yung strength. So if we have riches here on earth, doon po tayo nakapokus. Pero if we will try and understand and believe yung sinabi ng Panginoon na yung ating pong mga kayamanan dito ay hindi po natin madadala, at ang maibibigay natin sa Panginoon ay yung ating pong tatak ng serbisyo natin dito sa lupa, yung ginawa natin para sa Kanya dito. Kung yun ang mga maibibigay nating matatanggap nating reward doon sa langit o gantimpala sa langit na ating ding pong itong iaalay sa Kanyang paanan, then isipin natin, ang aking ginagawa ngayon dito sa lupa ay may madadala ba ako sa langit as my treasure? Ang sabi ng Diyos, ito ang sabi ng Diyos, let us check yung ating pong mga motibo as stated here. Let us ask Him to search our hearts. Nang sa ganun, wala pong masasayang na ating pong ginagawa dito sa lupa. And everything will count doon po sa langit. Kapag uwi natin doon, meron tayong maibibigay sa Kanyang alay na ating pong paglilingkod na tama. So, ano yung mga dapat natin gawin at yung pagpapatunay ng ating pag-ibig o pagmamahal sa Kanya? Di ba? So, yung katanungan, paano natin ipakita ang totoong pag-ibig? Do we really love the Lord enough to read His Word? O katulad ngayon dito, nandito tayo ngayon.
nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Para saan? Bakit? Bakit ka nakikinig ngayon? Ano ang dahilan? Para lang may mapakinggan ka dahil feeling mo gumagaan ang kalooban mo sa tuwing nakakapakinig ka? O yung puso na ako'y nakikinig ngayon dahil gusto ko matuto at gusto ko itong isabuhay at mabigyan ng kasiyahan ng Diyos na nagligtas sa akin. Dahil we can prove o mapatunayan natin ang pagmamahal natin sa Kanya sa pamamagitan po ng pagmamahal din sa Kanyang pong salita. Yung pakikinig sa Kanyang salita at ating pong isinasabuhay. Dahil ang sabi ng Diyos dun sa James chapter 1 verse 22, nakalagay po doon, but be ye doers of the word and not hearers only. Na tayo daw po sana yung mga taong tagagawa, isinasabuhay natin yung salita ng Diyos na ating po nababasa at napapakinggan at hindi lang po tagapakinig. Bakit? Ang sabi ng Diyos, but be ye doers of the word and not hearers only. Why? We deceive ourselves. Deceiving our own selves. Niloloko lang po natin, nililil lang po natin ang ating sarili. Pag tayo nakikinig lamang na hindi naman natin ito ina-apply. Katulad ng isang tao, sabi doon sa verse 23, na humarap sa salamin, umalis na siya, lumabas na ng bahay, hindi niya nakitinignan kung ano nga ba yung dapat matanggal o alisin sa kanyang mukha, sa kanyang itsura, sa kanyang damit o whatever na hindi tama at inayos bago siya lumabas ng bahay. Nakakalimutan niya na meron palang mga kailangang ayusin. At ganoon din po ang sinabi ng Diyos, that if we are only listening to the Word of God, and of course that's good, but if we will not apply them, para tayong taong yun na humarap sa kanyang salamin at nakita niya may dumi sa mukha at hinayaan lang ng ganun. Because the Word of God will clean us, will teach us, and will show us who we are. So bilang isang tao na nakikinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin nun, we are also ready to accept kung ano yung itinuturo sa atin at itinatama sa ating pong buhay, and willing to remove them, willing to cast them out, and accept the truth and walk with the Word of God, to obey His Word, to obey God. So, bakit kailangan nating pakamamahalin ang salita ng Diyos? In Psalms 119 verse 105, Psalms 119 verse 105, itong sinasabi, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ibig sabihin nun, ang salita ng Diyos pag ating pong in-apply sa buhay natin, siya po ang magdadala sa atin sa landas na matuwid. Sa landas na kung saan alam natin yung patutunguhan. Dahil, ganito po yun na example. Thy word is a lamp unto my feet. Ang iyong salita ay parang ilaw sa aking harapan. At ito ay liwanag sa aking daanan. O, di ba? Ang gandang iisipin o i-picture yung salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ganito po yun. Sa mga drivers, alam ko naunawaan nyo ito. Kung ikaw ay isang driver sa gabi, kailangan mo ng headlight. Tama? Ano ang gamit ng headlight? Para makita mo yung daanan mo sa harapan. Tama? And that is like yung sinabi ng Panginoon dito, ng salmo na ito, Thy word is a lamp unto my feet. Ang salita mo, Panginoon, ay parang ilaw sa aking harapan, sa aking paanan, sa aking mga paa.
In other words, alam mo kung saan ka hahakbang. Nakikita mo sa harapan mo. Okay? That headlight of your car is similar to this. Na kung ikaw is isang driver sa gabi, kailangan mo ng headlight to know where you are going. I mean, to know what is ahead of you sa harapan natin. Pero kahit mayroon kang ilaw, mayroon kang headlight, kung walang street light, naku, mahirap pa rin magbiyahe. We all know that. Especially dito sa North, dito sa Lawag City, dito sa Ilocos Norte. If you are heading Pagudpod, if you go to Pagudpod sa gabi, kung walang street light yan, sa mga lugar na walang street light, kahit merong kang headlight, mahirap mag-drive. Opo. Kaya napakahalaga yung mga street lights. Dahil kung may mga street lights, malayo pa lang, alam mo na kung saan ka liliko. Alam mo na kung saan ka patutungo. O, di ba? This is what the Word of God says. The Word is a lamp unto my feet. Ang iyong salita nagbibigay ng liwanag sa aking hinahakbangan, sa aking harapan, at ang iyong salita ay liwanag sa aking daraanan. So, yun po yun. When we listen and obey, apply the Word of God in our lives, bibigyan po tayo ng landas o daanan ng Panginoon. Ituturo po niya sa atin kung saan tayo tatahak. At mas syerto yung ating pong patutunguhan, dahil alam natin maliwanag na maliwanag. Yun po ang salita ng Diyos. So if we love God, we should love His Word, because the Word of God, by reading on the Word of God and listening to the Word of God, it tells of God's love. Dito natin makikita ang pagmamahal ng Diyos. At dito rin natin makikita ang biyaya ng Diyos. At dito rin natin makikita at malalaman ang patungkol sa anak ng Diyos, patungkol sa langit, at isa pa, patungkol sa seryosong impyerno na naghihintay sa mga taong hindi pa nangiligtas, mga taong hindi pa nanampalataya sa Panginoong Kristo, mga taong ayaw sumampalataya sa Panginoong Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. And so as Christians, as mga anak ng Diyos, ito isang pahapyaw lamang, mga kakape, that if we want to prove the love of God or our love to God, kailangan natin pakamamahalin ang kanyang salita at i-apply natin sa ating pong buhay. The truth that there is hell, meron pong impyerno para sa mga hindi nanampalataya sa Panginoong Kristo. And we, His children, we accepted Him already as our Lord and personal Savior. We will never go to hell anymore. And praise God for that. Praise God for eternal life. Because of the Word of God, we accepted the grace of God, the gift of God, the gift of salvation. Because of the gospel, Jesus Christ died, was buried, and rose again the third day. Rose on the third day. That gives us hope na sa lahat po ng tumanggap sa Kanya ay binigyan niya ng kaligtasan. And therefore, bilang mga tao, mga anak ng Diyos na naniniwala sa impyerno, napapunta doon yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa tumanggap sa Kanya, then we should accept the fact that we have a big responsibility, and that is by sharing or to share the Word of God, the love of God to them. Dahil alam naman natin yan, mga kakpe, that because of sin, dahil po sa kasalanan, tayo po ay mapaparusahan sa impyerno. Pero dahil sa ginawa ni si Kristo para sa atin, siya ang nagbuwis ng kanyang buhay, sinakripisyo, dumalak ang kanyang dugo para hugasan ang ating mga kasalanan. Binayaran niya ito, inaako lahat ng ito. At dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, tayo po ay lumapit sa Kanya at tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, then we are saved. How about your friends? How about your loved ones? How about your best friends? How about your neighbors? How about your relatives, diba? So, we need to do and to obey and to accept the responsibility that God give us to share. So, sa mga nakikinig ngayon at wala pa sa iyo si Kristo at hindi mo po siya tinanggap sa buhay mo,
The Bible says, God so loved the world. He loves you and me. And He wants you to get saved or to be saved by simply trusting the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Do you want to accept the Lord Jesus Christ in your life? Then, why not pray with me? Manalangin tayo, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at mapaparusahan sa impyerno. Ako ay nagsisisi at ako'y humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkakasala. Panginoon, ngayon, binubuksan ko ang aking puso. Sa pananampalataya, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa kaligtasan. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay nanalangin at ginawa mo ito nang galing sa iyong puso, the Bible says, but as many as receive Him, sa lahat ng nagsitanggap sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So now, if you were sincere about that prayer at tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, congratulations. You are now a child of God. You ay patuloy na manalangin. Dakila namin Diyos, please bless each everyone. Bless the viewers. Bless the listeners. And please Lord, help us. Give us that desire to continue on, to love your word, to enjoy listening to your word, the teaching from your word. Maraming salamat po. Please help us today. Sa lahat po na aming pupuntahan, gabayan niyo kami. At Panginoon, give us wisdom. And Lord, help us to be careful in everything that we do in order for us to glorify you. Bless all the birthday celebrants and of course those who will celebrate their anniversaries today. We thank you very much, Lord, for the blessings. We ask all these things in Jesus Christ's name. Amen and amen. Amen and amen. Okay, so we will greet now the birthday celebrants. Happy birthday. God bless you all. And we wish you more birthdays, good health, and more blessings to come. Ayan po. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to Jean De La Cruz, Joel Almasan, Ann Pascual, Carili M. Damiao, Casey Valencia, Joseph Madriaga Asuncion, Cyrus Guerrero Valencia, Sandra Labuto, Cassandra Valencia, Marco Vien Talimungan. Happy birthday kay Joseph Madriaga Asuncion, and of course sa ating pungpunong barangay, Kapitan Jerry Corbos Alonso. Happy birthday, Kap. God bless you. Happy birthday, happy birthday, Thank you very much, Sir Marcelino, Pablo Gutierrez, Auntie Marion Rack Alonso, thank you. Kayan Sabion Corpus, ingat ka dyan, magandad ka dito balong. Uncle Eli Valeriano, Konsihal, Kasin Lucena, Marites Asuncion Ganot, Konsawan, Gawi, yes, Aminet, Corporal Aminet Gawiran, maraming salamat. Happy birthday! Salamat. Happy birthday sa inyong lahat. Okay? Kay John Christopher Labutong, maraming salamat. Neng Cabrera, Neneng, God bless you. Good morning, Pastor, Sister Maricel, and the whole family. Maraming salamat. Christine Benavista, God bless you. Okay? Deborah Pedro Valdivino, maraming salamat. Ang oras po natin ay 6:34. And this time is brought to you by Alkaline Vitamin C. Kung gusto nyong magkaroon, subukan ito,
just directly contact Ma'am Deborah Pedro Valdivino. Okay? Alkaline vitamin C, pwedeng inumin kahit walang laman siya. Diba? Maraming salamat po. Rodelisa Alonso Salvador, Kasinsin, Itaha, Marikina, God bless you. Thank you sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Manang Louie, Charles Monrespicio, Jeff Alonso, Kasin, thank you very much for always sharing. Alan Raon Rabanal, thank you very much, Pastor Raon, Pastor Alan, God bless you, Pastor Rabanal. Okay, maraming salamat po sa lahat, and to all the viewers, listeners today, maraming salamat. Ingat kayo. Kumusta kay shout out kay Judy at kay Brenda Gaviran, of course sa ating pong kapamilya, kabarangay dyan po sa San Francisco, California, po kay Ma'am Emerita Baptista Purpos. Maraming salamat. Okay? So, panahon na para tayo po ay magpaalam. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Gerald Paeng. Laging nagsasabi sa inyo sa lahat ng sitwasyon ng ating pong buhay, mapanegatibo, mapapositibo po tayo sa lahat po ng ating mga na-experience sa buhay. Let us always remember na unahin po natin ang Diyos. God first. Amen? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings. Okay? Share your blessings. Pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. Okay? God bless you all. Mabuhay. Aloha, and I love you.